Under the rules, malinaw ho, no, the participation of private prosecutors should always be under the direct control and supervision of the public prosecutors. Ibig sabihin ho nito, sila ho talagang namumuna dyan, sila namumuno dyan, at kami ho ay tigabigay ho ng suporta. No, so let's put it in concrete terms. So ngayon ho, no, habang nagpe-prepare kami para sa paglilitis, so kami ho ay tumutulong sa pagsasaayos ng mga ebidensya, pag-prepare ho ng mga witnesses for the trial, at least those that we could already interview and communicate with. No? Of course, we prepare legal memos in support of the yung arguments ng prosecution, no, dun sa mga issues that we're anticipating to arise during trial, no. And then during the trial itself, we're also allowed to actively participate, no. Again, in concrete terms, ibig sabihin nun, pwede din ho kaming magpresenta at mag-cross-examine ng witnesses. No? Malinaw naman ho to, allowed naman ho ito under the rules, no? Rene-recognize ho yan, yung active participation ng private prosecutors. And makikita naman ho natin sa mga na lumipas na impeachment proceedings, pinayagan naman ho yan. Attorney, magandang umaga. Yung tanong ko lang has something to do with partly dun sa nabanggit ni Attorney Dino. As we speak, nakikita natin yung paglago ng bilang ng mga senator judges or now facing criminal charges. Is this a concern for the prosecution? Well, una-una ho, no, we don't engage in vote counting. No? Ang focus lang ho namin dito, siguraduhin ho namin, makakapag-presenta ho kami ng airtight case, no, backed ho by overwhelming evidence para sa pagtapos ho ng paglilitis na to. Ano man ho yung maging interpretasyon dito sa 2/3 threshold na to, ay we will able to secure it. Una-una, wala namang hong issue, no, whether or not we could actively participate in the trial by way of presenting and cross-examining witnesses. Pwede ho talaga yan under the rules, pinapayagan yan. At tulad ho na sabi ko kanina, even in the past impeachment proceedings, pinayagan naman ho talaga yan. Okay. So ang request lang ho namin dito, which is currently pending with the impeachment court, no, ayun hong payagan both a private prosecutor and a public prosecutor to examine the same witness, no, with respect to different areas of his testimony. No. Ang rason po dito, lalahanin ho natin yung areas, no, that will be covered, no, in this impeachment proceedings. They're very varied. No. Merong hong usaping about SALNs, bank records, AMLAC records, government liquidation reports, handwriting experts. No. So ang lawak ho ng usapin. At maganda ho na kung sino ho yung merong mas malawak na experience or expertise tungkol sa mga bagay na to, hayaan silang makapagtanong. No? Kaklarify ho namin, sa normal na paglilitis ho, sa mga kaso, ginagawa ho talaga to. No? We're not asking for special treatment. Normal ho yung ginagawa. No? Usually, for example, we're taking on first chair duties, meaning kayo ho yung actively na nagtatanong. Pwede ho kayong mag-yield, no? At ibigay nyo yan doon sa other member ng team at siya naman ho mag-take on ng first chair duties. Pwede ho yan. Ang bawal lang, yung sabay na nagtatanong dahil dyan ho magiging magulo. No? Pero magiging maayos naman ang daloy ng examination kung isa-isa lang naman ho tilipat. At the end of the day, ang purpose ho nito, no, is this will be beneficial for everyone. No? Hindi lang sa prosecution, para sa impeachment court, and para sa viewing public. No? Para mas mailabas ng mas mabuti, no, yung katotohanan in an efficient and clear manner. So we don't see any reason para hindi ho ito payagan. After all, the show dapat lahat naman tayo dito or after getting the truth out. So kung ito yung pinakamaganda at mabising paraan para gawin yon, hindi ho namin nakita dahilan para hindi ito payagan. Sir, during the pre-trial conference, anong sinabi ng defense team kung bakit ayaw nilang payagan yung private prosecutor? As stated in their comment, they're saying that this may disrupt the proceedings. No? Sinasabi nila baka makagulo ho daw. But as we've stated, magiging magulo ho yan kung ang hinihingi namin, dalawang nakatayo, sabay, private at public prosecutor, nakikipag-argumento, nagtatanong sa witness. Talagang magiging magulo yan. Pero hindi yan ho ang hinihingi namin. No?
hinihingi lang namin is when the situation calls for it, when the evidence calls for it, payagan po na ilipat yung first chair duties dun sa another prosecutor. Thank you. Yun na yung regarding naman sa pre-trial order. As I understand, hindi na po tayo nag-comment or nag-reply sa pre-trial order. Tama po. O hindi na tayo ho nag-comment, no. Unang-una, wala naman ho kaming nakitang seryosong issue diyan, no, na kailangan pa ho naming address by filing a comment. At lalo na gusto lang ho naming masigurado na wala na hong mangyari pang bagay na baka magamit pa para maantala yung pagsisimula ng paglilitis sa Lunes. One last question. Ang sinasabi po ng prosecution nito mga nakaraan, if ever daw na mabibigat na yung mga testigo at ebidensyang unang mapepresenta nila, ay posibleng hindi na po tapusin yung lahat ng trial dates. Kasi nga sobrang haba ng requested trial dates ng prosecution, which is 60 and 62 sa defense team ay 30. So, ibig sabihin po ba yung flow ng presentation of evidence, yung mga unang grave threats, susundan ng confidential funds, nakabase po ba yun sa bigat ng mga ebidensya, kaya ganun po yung flow ng apat? Hindi naman, no? As we've explained, well, una, just to clarify, as recognized ho by the impeachment court, ang prosecution ho may ultimate and sole discretion ho yan, no? How we will present our case. So kasama ho dyan, anong unang articles of impeachment ang aming tatalakayin, paano ho pagkakasunod-sunod, pati ho yung mga testigo na ipipresenta namin. So ngayon, bakit inuna namin ang grave threats? As we've explained ho before, ito ho ang tingin namin, ito ho yung charge na mas madaling sundan, no, ng lahat. Hindi lang ho yung impeachment court, pati ho yung taong bayan, no, na of course, na susubaybay dito. Dahil ito, napanood naman ho natin lahat, no, yung mga video, kung nandun ho, kung saan ho ginawa, no, yung subject utterances, kung saan ho nagkaroon ng pananakot sa buhay ng presidente, sa first lady, and previous speaker of the house, pati na rin ho yung pag-amin na hindi lang ho nananakot, but may pag-amin na meron ng assassination plot. No? So, in terms of establishing ho dito yung mga factual issues, mas madali ho. No? Kasi at the end of the day, never naman hong na-deny itong mga bagay na to. No? Of course, it will be impossible to deny it. We all saw it. So, yan ho yan. But, as recognized in the pre-trial order, we maintain discretion, no? If the situation calls for it to modify ho yung presentation of articles of impeachment, yung evidence in support of that. Pinapakiusap po namin, no, sa amin sa prosecution, sa ating mga kababayan, na sundan ho natin ng mabuti, no, yung paglilitis na ito. At hinihingi ho namin, no, na pagpaliban ho muna natin sa pagkakataong na to na gumawa ng mga opinyon o pagpapasya, no, tungkol dito sa bagay na to. Gawin ho natin, pare-pareho ho nating pakinggan, no, at suriin ng mabuti ang ebidensya. No. Para sa dulo ho, siguraduhin natin pare-pareho ng magiging resulta ng impeachment case na to, nakabatay ho dun sa ebidensya na parehong ilalatag ng magkabilang panig na nauukol sa Constitution at may higit sa lahat ho ang katotohanan. So, yun lamang ho.